So ayan, magandang gabi mga pre. So ngayon ay pag-uusapan natin yung mga issue na lumalabas po araw-araw. Pasensya na po kayo mga pre kasi ilang araw po tayong hindi nakabuelo, no? Wala tayong mga uploads. At ngayon po ay pag-uusapan natin itong mga iba't ibang issue. Kung mga issue mga pre, no? Siyempre, ako po, kung hindi nyo pa ako kilala, ako po si Ballpoint Man. At siyempre, kasama po natin si Mirador Picuapo at your service, mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at saan man kayong sulok ng mundo naroon. Magandang hapon, umaga at gabi sa inyo lahat. Ayun. So, ngayon, yan ha, huwag kayong makalimot na mag-subscribe sa amin ha. Yes. Libre po yan, walang bayad. Libre. So ngayon, direct to topic na tayo mga pre. Okay. Pag-usapan natin itong VP, aalis na naman kahit binagyo yung Davao. Yun. Oo, alam nyo naman na issue po ngayon yung baha sa Davao, no? Yes. Actually, partner, mainit yan, di ba? Mainit na mainit, pero pag ikaw ay nandoon mismo sa lugar, malamig doon. Kasi naulan. Oo, naulan. Pero malamig. Ito yung matindi kasi ang sabi ng mga Duterte, mga pre. Ang sabi ng mga Duterte, hindi po sila, kumbaga, ayaw nila ng mga namimigay ng ayuda, ayaw nila ng ganun. Paano yung Davao ngayon? Nangangailangan ng ayuda yan. Pero balita ko, wala akong balita na sila ay namigay ng ayuda. Actually, nag-umatungal nga, no, sa ating gobyerno. Bakit daw, ngayon, binalik ng ating gobyerno dito sa lokal na pamamahala ng mga Duterte. Dahil nga, kine-question ang 50 plus billion dito sa flood control na ito. Oo, sa Davao. Kasi tandaan niyo po mga pre, huwag niyo pong isisisi kung bakit minaha yung Davao. Huwag niyo isisisi sa kasalukuyang administrasyon. Kasi bakit? 3 years pa lang siyang nakaupo. Pero ang mga Duterte, kung di po ako nagkakamali 33 years. Yes, nakaupo ang mga Duterte dyan. Pero magpasa hanggang ngayon, hindi po nasusolusyonan yung baha dyan sa Davao. Yun ang pangit. Diba? Tapos pabakasyon na lang, no? Pero eto pa, balita ko dito, aalis na naman. Aalis na naman po, no? Aalis na naman ng Davao kahit naghihirap yung mga Davaoenyo. Kawawa yung mga Davaoenyo. So, sobrang nakakawa dito, no? Yung mga kababayan natin Pilipino dyan sa Davao dahil hindi nila maramdaman yung tamang serbisyo doon sa mga taong iniluklok nila dyan sa Davao. Alam nyo mga pre, ang sinasabi naman nila, mahal namin ang mga Davaoenyo, mahal namin ang mga Pilipino. Pero nakikita natin sa kanila na hanggang bunganga lang sila. Hindi sila talagang, hindi nila talaga ginagawa. Yung mga lumalabas sa bunganga nila, kung talagang mahal ninyo yan, dapat nandyan kayo sumusuporta. Pero kahit isang Duterte, wala talagang yung pangako, partner, no? Yung pangako Kasi ang pinangawakan ng mga tao dito, yung binitawan mong salita during campaign. Diba? Tama. Alam naman natin si Baste sa si Pulong, kung ano yung mga binitawan nilang, masasarap na putahing salita dito sa mga tao sa Davao. Kaya hinahanap ng taong bayan ngayon, hindi lang sa Davao ang nagque-question ito, partner. Marami Pilipino. pa. Sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino, mga kababayan, ang nagque-question niya dito sa missing in action. Okay, di umano missing in action ng mga Duterte family. At ito pa, pag-usapan naman natin yung gusto ni Sara mangyari kasi sabi niya, I want flood bath. Grabe, no? Ayan na, umulan na. Ito na nga. Hindi nga lang dugo. Blood bath, hindi flood bath pala. Ang nangyari po sa Davao ay flood bath. Okay? Pero, tingnan mo naman, ang sabi niya, blood bath. Pero, flood bath yung nangyari. Kasi naliligo na sa baha. Baha. Yung mga Davaoenyo pero dyan. Kung titingnan natin, binibigay talaga kay Sara Duterte na I want blood bath. Yun pala, flood talaga. Pero hindi naman tayo natutuwa dahil binaha yung Davao. Hindi po. Hindi. Sa totoo lang, malungkot po tayo, no? Kasi nakakaawa yung sitwasyon. Kawawa naman po yung mga kapwa natin Pilipino dyan na napiktuhan ng baha, no? Habang yung mga pinupuri nila na ginagawa ng kumbaga santo, masarap yung buhay. Nandun sila sa mga hotel, masasarap na pagkain, nakakain nila, habang yung mga Davaoenyo po na tinamaan po ng bagyong ito ay
Yung iba walang kinakain. Oo. Yung iba nagsuswimming sa baha. Diba? Correct. Mahirap. Saka, ano, isa pa na kawawa dito, yung mga mahihirap talaga na nagamit nila. Yung mga napakain nila matatamis na salita. O, Na until now, walang pagbabago yung sitwasyon nila dyan sa Davao. Tama. Kaya tayo mga Pilipino, dapat matuto na tayo. Diba? Lesson learned, di ba? Mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo. No? Kumbaga, try natin sana yung iba na mamuno. Di ba? Kung may mababago ba. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Anyway, partner, pag-usapan natin tong modernong cancer center libre sa bagong Pilipinas. Isa yan, partner, sa talagang pinagpasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Kahit ako, ultimo ako, partner, pinagpapasalamatan ko yan dahil meron akong pinsan at tiyahin na libre na makakapagpagamot dyan. Na meron sakit kasi yung pinsan ko saka yung aking tiyahin. So, libre na. Isa po yan sa magandang balita ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Dahil po, maiibsan yung mga ikahos sa pera, nga, 'di ba? Maiibsan yung kanilang pakiramdam na mararamdaman nila na hindi sila nag-iisa. Kasi mahirap 'yan mahirap yung karamdaman na yan. Alam naman natin pag tinamaan ka ng cancer, para ka nang wala ka ng pag-asa, parang iba na yung mo So, isa ito sa nagbigay pag-asa sa ating mga kababayang Pilipino na nagkaroon ng libre na gamutan pagdating dyan. Pero syempre, sino bang nakagawa niyan? Bagong Pilipinas lang. Bagong Pilipinas, of Pero course. nagtatanong yung iba, ano daw yung nagawa ng administrasyon? Ang dami na nga Hindi nyo ba alam kung anong nagawa? Ito na, isa sa topic natin ngayon. Ayan na. Kumbaga, modernong cancer center, libre sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas lang po yan. Pag ikaw ay may cancer, okay, libre yan. Wala kang gagastusin. Wala kang babayaran. O ikaw ay magkikimo, libre yan. Papa-check up, libre yan. Tama. Diba? So yan, ay pasalamatan natin yung administrasyon kasi talagang hindi po siya maka-China. Correct, diba? Talagang maka-Pilipino po siya. Palakpakan natin. Tama. Anyway, ito na. Utos ng Pangulo sa DOTR, EDSA Rehab, PUV Modernization. Ayan. So, isa ito sa pag-uusapan natin. Ayan kasi ang Pangulo natin, talagang gusto niyang mag-improve. Mag-improve ang Pilipinas. Hindi lang po ang isang lugar, hindi lang po ang lugar ni ano, kundi buong Pilipinas talaga. EDSA, actually, tayo na lang nahuhuli talaga sa tayo na pag-iwanan tayo. Kasi napag-iwanan na tayo. Yumaman itong mga sakim na politiko di ba? So anyway, ano reaction mo dito? Ayan EDSA Rehab. Yung sa EDSA Rehab na panukala or plano ng ating gobyerno. Isa ito sa magpapalakas ng ating ng ating bansa pagdating sa especially maiibsan yung sa trapiko, diba? Saka yung violation, yung mga kumbaga mag-i-improve yung bansa natin kasi Saudi, mababawasan yung MMDA. Kung titingnan mo sa Saudi, walang MMDA doon. Wala. Pag sumobra ka, nagkaroon ka ng violations, matik meron yung poste doon na bigla na lang iilaw. Violation agad. In Philippine money, ang halaga noon nasa 40 to 50K. So, ang magbabayad noon, yung mismong driver. Diba? Saka, maingat. Isa lang ang dyan. Ganun yung Lods. Maingat po sila doon sa Saudi Arabia ba yun? Maingat sila kasi isang pitik lang noon, 40K na agad, 50K saka yung na speed agad. Limit. Diba? Pag lumampas ka sa speed limit, click. Pag naklikan ka, pag na-picturean ka, matik yun. May ganung may ganung nakikita kong, kumbaga, nag-improve sila. Diba? Tapos dito naman sa Pilipinas, I think ito yung gagawin ng administrasyon natin na magiging high-tech tayo. Saka magiging, tama yan. Tanggalin natin itong mga MMDA na to kasi wala mahirap Hindi, actually, ako para sa akin mga kababayan. Hindi ko alam sa inyo hindi ko rin alam sa Ilons, pero ako para sa akin, dapat nang i-abolish itong MMDA. Dapat na talagang i-abolish yan. Dahil unang-una, nawawala ng karapatan yung ating LGUs, tawag dito, traffic. Kasi bakit? Iba yung patakaran sa LGUs, iba yung sa national. So, nagkakaroon ng conflict. Pero bago mo ituloy yan, partner,
naintindihan ko yung ibang ano diyan. Trabaho nila 'yon. Oo. Matino naman yung kanilang ginagawa. Kaya nga lang minsan nadadamay po sila sa mga kasamahan nilang mga walang kwenta talaga, mga pasaway. So para sa akin, abolish talaga 'yan. At i-improve yung kailangan high-tech na talaga, 'di ba? So 'yun yung ating reaction diyan, no, partner. Pero ngayon, partner, meron tayong ano dito. Meron tayong isa pang bibigyan ng reaction dito. Okay? Ito naman, yung problemado na sa impeachment at ICC. Ayan na, si Sara Duterte ay problemado na sa impeachment. Oh. At ICC, mabubunyag ng kalukuhan ni Inday Sara. So, ibig sabihin, si Sara Duterte po ay problemado na dahil may ICC na, so mabubunyag yung kalukuhan. Mabubunyag unti-unti na nga eh. Actually, anong reaction mo dyan? Actually, partner, ang reaction ko dyan is, from the very start pa lang naimbestigahan sila ng ICC, ang pamilya nila regarding sa graft and extrajudicial killings. Yan ay isa sa mga pinangangambahan ni Sara Duterte dahil alam naman natin, natatakbo siya sa 2028 election. 'Di ba? So isa ito, if ever kasi na matuloy itong pagpunta niya sa ICC, no? Marami nga nagdadasal. Pero sorry pero marami po talaga nagdadasal na matuloy yan. Totoo yan. Pero ang payo ko lang sa inyo, huwag niyong sasabihin ang tagal naman ng ICC kasi hindi niyo alam yung panahon. Biglang babaliktad yung sitwasyon. 'Di ba? Kagaya kay Digong. Wag nating ganito na lang. Huwag masyadong mayabang kasi yung kayabangan na yan, 'di ba? Kayo din yung tatamaan. Correct. Saka agree ako, partner, na dapat talagang harapin ng mga Duterte yan. Hindi lang naman si Sara, lahat sila. Nakaharapin nila hindi porket, ano na yan. Hindi porket haharapin nila, may kasalanan na sila. Okay, ganito yan. Kung talagang wala kang kasalanan, harapin mo yan. Oo, correct. Huwag mong tatakasan. Kasi ang pagtakas sa mga kasalanang di umano'y nagawa ninyo ay sign of guilt yan. Guilt. Sign of guilt. So, nagtatago ka harapin mo, 'di ba? Wag mong yung gayahin si Harry Roque. Harry Roque. Kaya nga sabi ni Panelo, if you are not guilty, prove it. Umuwi ka rito. Tama. Kasi kung hindi mo harapin, lalo ka lang maiipit sa sitwasyon na ikaw ay pag-iisipan ng masama ng mga taong bayan. Tama 'yon. 'Di ba? Kung wala kang kasalanan talaga, simple lang naman yan umuwi ka ng Pilipinas. Patunayan mong mahal mo yung Pilipinas, mahal mo yung mga Pilipino. Correct. Ipakita mo sa kanila kung gaano mo kamahal yung Pilipinas. Correct. Baka naman kasi binutbutra. Basig nagbutbutra ka diha, sig binutbot. 'Di ba? So ibig sabihin po noon, baka kumbaga sinabi mo lang 'yon. 'Di ba? Wala lang. Para kunyari may masabi lang. 'Di ba? So mahirap 'yon. Pakita mo sa mga Pilipino kung talagang mahal mo yung bansang Pilipinas. Correct. Umuwi ka, 'di ba? Saka may mga banat pa siya sa ating administrasyon na babalikan daw niya itong mga tao na nanggigipit sa kanya. Kinuha nga yung dialekto ni Sentry ni Trillanes na pag wala na daw sa pwesto ang ating mahal na Pangulo, babalikan daw niya, ipakukulong daw niya. Kung paano sinabi ni Trillanes kay Digong yon, ganun din ang sinabi ni ikaw ba, ano bang paniniwala mo dyan? Maniniwala ako sa'yo kung ginaya mo si Trillanes. Kasi si Trillanes noon, hindi naman nagtago. Di ba nakulong si Trillanes? Okay? Maniniwala sana ako sa'yo kung nandito ka sa Pilipinas. Correct. Totoo yung sinasabi mo. Correct. Pwede yun. Lumalabang ka ng harapan. Wala diba? Nagtatago ka sa ibang bansa ka. Di ba? Correct. So, loko-loko na lang talaga yung maniniwala dito sa taong ito. 'Di ba? Tama. Loko-loko na lang ang maniniwala dito kay Harry Roque na to. Kaya ako anyway, pag-usapan natin itong si Trillanes. 'Di ba? Ikaw anong reaction mo ngayon sa mga di umano'y magiging DILG secretary si Trillanes? Or naging DILG na ba? Yun na nga, partner. Marami nga nag-aabang, especially itong mga supporter, diehard supporter magmula noon hanggang ngayon,
inaabangan nila yung pag-upo nga ni Trillanes no sa bilang isang DILG secretary. At tuwan-tuwa nga ang mga supporter dahil nga finally magtutuloy-tuloy ang laban sa korupsyon. Kaya nga pinagpapasalamatan ng mga taong bayan na i-appoint ni PBBM si Senator Trillanes sa DILG upang malinis ang korupsyon. Alam naman natin yung track record. Pero teka lang, na isang Trillanes. ano bang tawagan nila Trillanes at PBBM? Kumpare ba? Pare ata, oh. Naku, pare! Oh, parang Mayari. pare. Oo. Parang kumpare ata sila. Oh. Kumpare ang tawagan. Nako, may ibig sabihin Kaya parang mas tiwala itong si PBBM na ibigay yung pwesto na yon sa kanya being a next DILG secretary para matulungan siya ng kumpare niya sa paglinis. Yung kumpare. Oo. Ng paglinis ng anomalya. 'Di ba? Especially feeling ko dito. Nako, Davao. Oo. Yun yung sinasabi ko. Feeling ko dito yung mga Duterte talaga yung nanginginig yan. Maapektuhan talagang mga Duterte nito kasi ang talagang mortal na kaaway ni Digong ay si Trillanes. Oo, correct. Kasi si Trillanes po yung mga naglalabas ng mga sikreto ng mga Duterte, mga baho ng mga Duterte, mga pre. So mukhang tagilid po ang mga Duterte dito. Oo, nasa kapangyarihan sila. Pero kilala po natin si Trillanes kung paano magtrabaho yan. Hindi ka po tatantanan yan. Hindi ka tatantanan hanggat yan. Hindi niya natatapos yung trabaho niya. Pag tinrabaho nga niya, hindi pa pwedeng unfinished business. Talagang finished business yan. Tatapusin niya yan, partner. Kaya marami nagpapalakpakan na taong bayan dahil nga dito sa pagpapahayag ng ating mga butihing kaibigan na sila Kent Garcia at ito sila Nino Barsaga. Nauna pa tayo sa Lods. Sa stream media sa Oo, syempre. Kasi nandun tayo nung time na yun. Yung mga biktima, in-interview po namin. Nandun yung mga vloggers, 'di ba? In-interview po natin yung mga biktima. Kasama po natin yung mga magagaling nating mga tropa natin, mga kaibigan vloggers diyan, 'di ba? Alam niyo na kung sino yung mga 'yon, hindi ko na isa-isa, pero mga tropa natin 'yon, 'di ba? Mga kasama natin lumalaban para 'di ba? Isaayos itong bansa natin. Kasi kailangan magkaisa tayo, hindi tayo putol-putol. Ang problema ngayon, bakit hindi tayo nagkakaisa? May panggulo kasi. Dahil sa korupsyon. May mga pansariling interest. Itong mga Duterte, gusto nilang maging Davao ang buong Pilipinas. Bakit? Kasi gusto nilang kontrolin at gusto nila na pamilya nila ang palaging nandun sa tuktok. Ganon yung gusto nila. Parang nangyari sa Davao. Naging gaman na. Ganon. Talagang kinain na ng, kumbaga, kapangyarihan. Pero ang akala nila, kaya nila yung buong bansa. Pero hindi eh. Pero hindi. Diba? Hindi talaga aayon sa iyo lahat. Kayo, yung sinabi ni Digong noon, gagawing province of China yung Pilipinas. Matutuwa ba kayo? Diba? Alos lahat nga nakasimangot. Pilipino tayo, hindi tayo inchik. Hindi tayo inchik. Lumaban tayo. Correct. Sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng opinyon, reaksyon. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagdigma. Correct. Iba na yung pakikipaglaban ngayon. Iba na. Sobrang, Hindi, kasi iba sa atin na. ngayon, Lods, ang pakikipaglaban natin, pinapakita natin sa gawa eh. Diba? Pinapakita natin kung paano suportahan yung ating bansa. Diba? Kung talagang gusto mo makatulong sa bansa at gusto mong umasenso ang bansa, tumulong ka sa bagong reforma. Diba? Tama. Sa pagre-reform ng ating bansa. Hindi yung mangunguna ka sa pag-corrupt, di ba? Paglustay ng mga salapi ng taong bayan, di ba? Pero mensahe ko sana. May mensahe ako sa mga lahat ng nagiging may katungkulan sa gobyerno, nasa posisyon. Mensahe ko sana bansa yung unahin ninyo. Correct. Tamaan dito, wala akong pakialam diyan. Sana ang unahin niyo yung bansa, mga Pilipino. Huwag nyo namang unahin na magpapayaman muna kayo. Di ba? Unahin nyo yung Pilipinas.
Unahin muna yung mga Oo. nararapat. Ay, si PBBM, yan na si ginagawa. PBBM, ginagawa na niya yan. Oo. Ano pang masasabi nyo? Sasabihin na naman ng mga DDS dyan. Walang, ano bang nagawa ni PBBM? Balikan nyo yung video ito. Nandun. Sinabi namin kung anong mga nagawa ni PBBM. Kung DDS ka na basher at may cancer ka, huwag ka mag-alala. Sagot na ni PBBM. Sagot na ni PBBM yan. Sagot na ng ating mahal na gobyerno yan. Ngayon, kung ma-pride ka, hindi mamatay ka na lang. Huwag naman. Mabuhay ka pa rin hanggat gusto mo. Di ba? Di ba? Oo, ganun lang. Oo. Mahal yung- Pakatatag ka na lang. Huwag mo nang mamatay. Mahal yung kabao ngayon. O mamamatay ka, magkano yung kabaong 20,000. Hindi. O magpapakain pa, o gagastos ka lahat yan. Kulang-kulang 100K. Ito nga, Bawal mo nang mamatay. Lods. Mm. Meron akong kapitbahay. Mm. Bumili ako sa Kadiwa ng 20 pesos na Mm. bigas. Aba, nakasabay ko yung kapitbahay kong DDS. Talaga? Sabi ko, di ba inaway mo pa ako? Mm. Sabi ko, di ba inaway mo pa ako? Sabi mo, ano ka, makatatay ka. Oh. Inaway mo Hindi. pa ako sa comment section. Sabi ko sa kanya, bakit nandito ka? Akala ko ba hindi nyo suportado ang gobyerno? Hindi, kuya, ano lang naman eh. Siyempre, sayang pa rin to, 20 pesos. Tingnan niya. Yan yung sinasabi natin eh. Yung tutuligsain mo yung isang bagay na hindi mo pala kayang panindigan. Para sa akin, ganito. Oo. Okay lang naman kung ikaw ay makatatay ka, makaduterte ka. Oo. Walang problema dyan. Huwag ka lang mag-fake news. Oo, Yun lang. correct. Tapos ang usapan dyan. Kasi kung mag-fake news ka, yung iba nga nagpo-post, welcome back, Tatay Digong. Oo. Hindi pa Hindi pa pa. naman nakauwi. Fake news yan. Wala pa. Nire-respeto natin kung sila ay Oo. Duterte. Oo, correct. Respetuhin din tayo. Siyempre, Oo. ganun. Pero wag bang fake news. Correct. Diyan tayo magkakaproblema. Kasi pag na-content ka namin, makikilala ka, Oo. makikita yung pangalan mo. Oo. Malay mo, makikita ng CIDG yan. Oo. NBI. Oo. Di ba? Yari ka. Oo. Hindi, may isa akong kinontent patungkol sa fake news na bigas. Yung Oo. parang patuka na talaga ng Patuka. Oo. na kinalat ng mga DDS. Na-content ko rin yan eh. Kinontent ko yun. Napansin ng mainstream media. Nung napansin ng mainstream media, inaksyonan ngayon ng NBI. Yari. Anong Lahat ginawa na nung nagpapakalat. Anong ginawa nung isa? Binura yung video. Binura agad, 'di ba? Kinasuhan na eh. Di ba? Pero it's too late kasi kaya marami tayong paalala mga kababayan, no. Now, iwas-iwasan nyo po yung paggagawa ng kwento. Iwas-iwasan nyo yung kahit paniniwala nyo pa siya. Basta hindi kayo sigurado, wag nyong ilalabas. Kahit manindigan kayo kasi unang-una, hindi kayo mabibigyan ng pampiyansa ng mga Duterte. Tama. Walang pakialam sa inyo yan kung mamatay kayo dyan. Muntik na nga saksakin yung ikaw ba yun yung Alin? yung bugaw? Ay hindi na ikaw. Muntik ka nang saksakin. Kambal ko yung kambal ko. Kambal mo. Akala ko ikaw yun. Yung nagbigay kay Palong. DDS yun. DDS yun. Muntik na siyang saksakin ni Pro yun pro DDS. DDS yun. Suportado niya yung DDS. Pero kahit DDS siya, pero kumanta. Walang pakialam yung amo niya sa kanya. Gusto ko nga siyang patayin. Diba? Pati yung babaeng yung mga kinuha, puro DDS yun, di ba? Yung gusto niyang bembangin, di ba? Bengbang pamor. Yan yung problema dyan. So anyway, partner, tayo magpapaalam na. At, yes, partner. Salamat sa pagsama ninyo sa aming video ngayon. Salamat. Anyway, bago po tayo magtapos, huwag kalimutang like, share, and subscribe. Siyempre, Ballpoint Man. And then, Durador Piqua, ayan, at your service. Share po tayo sa ating mga video. Mag-share po tayo at sa mga Magtulungan po bagong tayo. subscriber natin. Iwasan po natin salamat fake news. Kalabanin po natin yung mga nagpapakalat ng fake news. Yes. Yun lang po. Bye-bye. Ingat.